Sa pagpapatuloy ng kwento, binalaan siya ng misteryosong boses na huwag nang isipin pa na umatake. Habang hindi makagalaw si Zhang Ping sa kanyang kinatatayuan, naisip niya na ang babaeng ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa kadahilanang ang kakayahan niya sa Nightwalker at Assassination Ring ay walang silbi laban sa kanya, at alam yun mismo ng misteryosong nilalang na ito. Habang iniisip ang mga bagay na iyon, sinabihan siya ng misteryosong nilalang na makipagkita siya sa kanya sa orphanage training grounds kung ayaw niyang mapaslang. Matapos ang sinabi ng misteryosong nilalang, ito ay nawala na. Naiisip naman ni Zhang Ping na mukhang hindi iyon kasamahan ng mga Celestial Fox na iyon, o kung hindi, siya ay mapapaslang. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang ating bida sa sinabi ng misteryosong nilalang. Ngunit si Zhang Ping ay alam ang lugar na ito, dahil sa lugar ng orphanage na ito siya lumaki, at ginugol ang kanyang pagkabata sa pagsasanay ng kanyang mga crappy fighting moves sa maliit na parke na ito sa kabilang kalye, kaya pinangalanan niya ang parke na Orphanage Training Grounds. Kaya napatanong siya kung kilala ba siya ng babae na iyon, dahil sa paano nito nalaman ang kanyang sekreto. At hindi lang iyon, kundi pinagmamasdan din siya ng babae na iyon noon pa man. Kaya naman pinatigil siya nito na kumilos, at nakakatiyak siya na pinapunta siya ng babae dito para sa isang dahilan. Habang abala sa kanyang mga iniisip, may isang nilalang ang dumating, at ito ay isang mutated beast. Nagtaka naman si Zhang Ping kung bakit may mutated beast dito sa kakahoyan, kaya sinuri niya ang mutated beast na matagumpay niya namang nagawa, at lumabas ang status panel nito. Ang mutated beast ay tinatawag na Armoned Venomtail Rat, at ang species ay mutated rodent. At may rank na low mutated beast, may kakayahan din ito na venomous sac na maaring maghatid ng malakas na lason sa pamamagitan ng bone spur sa tuktok ng buntot nito. Matapos ang kanyang pagsusuri napansin niya na ang antas ng mutated beast ay mas mataas sa kanya ng 2 beses, at naisip na kailangan niya mag-ingat. At dapat niya itong iwasan sa pamamagitan ng pag-urong ng dahan-dahan, ngunit naguguluhan siya kung babalik ba siya, matapos ang kanyang pag-iisip na pagdesisyonan niya na hindi niya gagawin iyon, dahil kung hindi niya haharapin ang mutated beast na ito. Yung mga bata mula orphanage, paano gumala ang mga ito sa parke bukas? At isa lang naman itong low mutated beast, at sa tulong ng sandata na ibinigay sa kanya ni Cho Qiang, maari siyang manalo, at naalala niya na sa lahat ng mga web novel na nabasa niya sa nakaraan niyang buhay, ang pangunahin karakter ay palaging nagiging eksperto sa labanan sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kapangyarihan, at maaring wala nga siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit maari niyang utusan ang kanyang sarili na lumaban. Habang iniisip iyon, bigla gumawa ng isang pag-atake ang mutated beast na hindi inaasahan ni Zhang Ping, at mabilis na tumama ang atake nito na may buong depensa, ngunit agad niya itong nasangga ng kanyang dagger. Ngunit naramdaman niya na masyadong makapal ang baluti nito. Dahil sa hindi ito nabutas ng beauty's tear, kaya kailangan niya itong malampasan. Hindi nagtagal matagumpay niyang nalampasan ang makapal na baluti ng mutated beast, ngunit gayunpaman, ito ay nagpalit ng pag-atake sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa kanya ng mga malakas na lason. Habang si Zhang Ping naman ay kinokontrol ang kanyang sarili na parang isang karakter sa video game upang maiwasan ang mga malakas na lason. Napaisip naman si Zhang Ping na ang mga mata lang nito ang bahaging hindi natatakpan ng baluti. Kaya naisip niya na maaring ito ang mahinang parte nito, ngunit kapag ito ay kumukulot sa isang bola para sa pagdepensa, ito ay nagiging nakakalito sa kanya, kaya kailangan niya humanap ng paraan upang maputol ang poster nito. Pinalabas naman ni Zhang Ping ang kanyang kakayahan na Fire Devourer at biglang may naisip na paraan, kaya humanda na ito upang simulan ang kanyang plano at ginamit ang First Command Pearl Fist, Ratbuster style. At hindi niya naisip kailanman na ang mga nakakainip na aralin sa kasaysayan tungkol sa Pearl City ay talagang magiging kapaki-pakinabang. Ang teknik na ito ay tungkol sa pag-uumapas sa kalaban ng malupit na puwersa. At perpekto itong paraan sa pagdurog ng maliliit na kalaban. Matapos iyon mabilis siyang nagtungo sa mutated beast. At naisip niyang gumawa muna ng isang pagkukunwaring pag-atake. At hinamon ang maliit na dag ang mutated beast at muling sinabayan ang atake nito. Habang hinanda niya ang kanyang kakayahan na Fire Devourer at sinabi sa maliit na daga na oras na para magpainit. At mabilis na pinakawala ng kanyang kakayahan na Fire Devourer na siyang naging dahilan para maramdaman ng maliit na dag ang mutated beast ang init.
Dahil dito ay sinamantala na ito ni Zhang Ping sa kadahilanang nawala ang depensa nito. At mabilis na pinatama ang kanyang nag-iinit na dagger sa mahinang parte ng maliit na dagang mutated beast. Matapos ang kanyang pagpaslang sa mutated beast, umangat ang lahat ng mga stats niya. Gayon din ang kanyang antas na umangat ng isa, kaya nasabi niya sa kanyang sarili na ang tunay na labanan ay talagang mas mabilis kaysa sa pagsasanay. At kung iisipin, kakaiba para sa Venomtail Rat na ito na lumitaw, at para bang ito nakatanim dito, kaya wala na dapat na ibang mutated beast sa loob ng city walls maliban sa mga Celestial Fox. Habang abala si Zhang Ping sa kanyang pagmumuni-muni, nabigla siya nang maramdaman niya ang kanyang unti-unting paglubog, kaya napatanong siya sa kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal siya ay tuluyan nang nalaglag sa isang misteryosong lugar. Matapos siyang malaglag, tinaas ng misteryosong nilalang ang kamay niya. Habang sinasabi nito na bibigyan niya ng 5 minuto si Zhang Ping. Nang marinig niya ang boses ng misteryosong nilalang ay naalala niya na ito yung boses ng babae kanina. Bigla namang tinutok ng babae ang kanyang ice sword sa ating bida. Dahil sa gusto nito na patunayan ni Zhang Ping na isa talaga siyang tunay na tao, habang hindi makagalaw ang ating bida sa kanyang kinatatayuan dahil sa isang tubig na nakalagay sa kanyang buong katawan, napaisip siya sa gustong ipagawa ng babae na patunayan niya na isa siyang tao. Ngunit naisip niya na mukhang nararamdaman din ng babae na ito ang mga presensya ng mga mutated beast sa lungsod, ngunit hindi ito matukoy, kaya't sinusubok niya siya. At nakakatiyak siya na naghinala ito, noong sasalakayin niya sana ang maliit na Celestial Fox kanina, habang kinakabahan si Zhang Ping. Tinanong niya ang babae kung maari ba siya na makakuha ng kahit anong pahiwatig. Ngunit ang ating bida ay walang narinig na sagot sa babae. At naisip na lang na maaring ang Venomtail Rat kanina ay ang naging pagsubok ng babae para sa kanya. Habang maraming beses na sinusuri ni Zhang Ping ang babae, ipinaalam nito na may 4 na minuto na lang siya na natitira, hanggang sa umabot na lang na 2 minuto, at sa naubos na 3 minuto ay patuloy nitong sinusuri ang babae ng maraming beses at puro kabiguan lamang, hanggang sa umabot ng 999 ang kanyang pagkabigo na suriin ang babae, kaya ang dati niyang kakayahan sa pagsusuri na intermediate lamang ay umangat sa antas ng advanced. Kaya naman maaari na ngayon ni Zhang Ping na masuri ang target. At hindi nga nagtagal ay matagumpay niya nang nasuri ang babae. At nabigla siya sa lakas ng babae dahil sa ito ay nasa antas ng 28. Ang pangalan ng babae ay si Liu Sishan, at kasali sa Purge Squad. At ang potensyal na paglago nito ay mataas, at isang high-level awakened. At may kakayahan na water manipulation, maaring itong sumipsip at mag-imbak ng water-based na enerhiya sa pamamagitan ng inuming tubig. At ang welds na may tumpak na control sa water-based na enerhiya sa loob at paligid ng katawan. Naisip naman ni Zhang Ping na hindi nakakagulat na kaya pala mahirap suriin ito, dahil ang kanyang kakayahan sa Nightwalker at Assassination Ring ay walang silbi laban sa kanya, ngunit ang Purge Squad na kinabibilangan nito ay hindi niya pa naririnig, at naisip niya maaaring ito ang ikatlong organisasyon bukod sa City Guard at sa Investigation Team, habang abala sa kanyang pag-iisip muling ipinaalam ng babae na may 1 minuto na lang siyang natitira. Kaya naman nabigla si Zhang Ping. At sinabi sa babae na tinawag nito ang training grounds na maliit na parke, kaya naman tinanong niya ito kung galing din ba ito sa orphanage tulad niya, ngunit naisip ni Zhang Ping na wala siyang maalalang pangalan na Liu Sishan, kaya napagtanto niya na pinalitan nito ang pangalan niya at tinanong ang babae kung ito ba ay si Liu Toren. Pinakita naman ang nakaraan ni Zhang Ping at Liu Toren habang pinapakita ang ipinagmamalaki niyang teknik na Heaven Sundering Earth Shattering, CC Invincible Feast. Pinakita naman ni Zhang Ping kay Liu Sishan ang ipinagmamalaki nitong teknik noong bata pa sila. Mula sa unang anyo, pangalawang anyo, at ang ikatlong anyo na Heaven Sundering Earth Shattering. Hanggang sa CC Invincible Fist nito, nang makita yung ginagawa ng ating bida ay labis na nahiya si Liu Sishan na pag-demo nito ng kanyang teknik noong bata pa sila. Kaya agad niyang sinabi kay Zhang Ping na dadako na sila sa pangalawang katanungan. Bumalik naman sa pagiging seryoso si Liu Sishan at ipinaliwanag dito na ayon sa Academy Records ang kakayahan ni Zhang Ping sa Contract Gem ay itinuturing na walang kwenta, dahil sa imposibleng activation requirement nito, kaya naman tinanong niya si Zhang Ping kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag naman ng ating bida na 2 linggo na ang nakalilipas, nakalunok siya ng isang Contract Gem,
at naging sarili niyang summon beast, at ngayon ay may ganap na siyang kontrol sa kanyang sarili. Kaya ito ang naging dahilan upang siya ay maging immune sa mutated beast illusion at nakikita niya ang mga disguise nito, at batay sa kanyang pagsisiyasat, maraming celestial fox ang nagtatago sa lungsod na ito, sa tingin niya din ang buong angkan ng mga ito ay nakalusot sa Pearl City, at ang mga likas na kakayahan ng mga ito ay tinatawag na cognitive distortion. Nang marinig ni Liu Sishan ang paliwanag ng ating bida bigla nito siyang hinawakan habang tinatanong kung seryoso ba ito. Pinagpatuloy naman ni Zhang Ping ang pagpapaliwanag na yung mga may-ari ng tindahan ng almusal ng Wanxiang. At may-ari ng tindahan ng Muebles sa G1 sa Leye Street. At yung blacksmith sa kalye ng Longzhou, at yung maliit na celestial fox kanina na pinigilan niyang atakihin niya. Lahat ng mga ito ay low-level celestial fox, at maaari itong tignan mismo ni Liu Sishan. Nang marinig niya na ang paliwanag ni Zhang Ping, sinabihan niya ito na manatili na lang muna dito. At kinausap ang tinatawag niyang Jinbo kung sa tingin ba nito ay kapanipaniwala ang mga impormasyon na binigay ni Zhang Ping. Sumagot naman ang nasa kabilang linya na si Jinbo na ang mga bagay pa lang na maaari nilang makumpirma ay hindi pa sila nakakatagpo ng isang celestial fox na uri ng mutated beast sa lungsod na ito. Ngunit ang kakayahan na cognitive distortion ay lumitaw na noon. At ito ay naayon sa paglalarawan ni Zhang Ping, sinabi niya din na nagpadala na siya ng team para hulihin ang dalawang tinderang tinutukoy ni Zhang Ping. At ang mga iyon ay babalik din kaagad, habang nag-uusap sila Liu Sishan at Jinbo ay bigla na lamang may pagsabog ang nangyari sa likuran niya. Kaya tinanong niya ang mga kasamahan niya kung ano ang nangyari, agad naman na ipinaliwanag ng isa sa mga kasamahan niya, na ito yung may-ari ng tindahan ng almusal at ito ay nabaliw at bigla na lamang silang inatake habang inilalabas nila siya sa lungsod, bigla namang tumalon ang celestial fox kay Jinbo ngunit si Jinbo ay wala man lang naging reaksyon sa papasalakay sa kanya. At tinawag ang celestial fox na isang tanga habang gumagawa ng isang pag-atake. Na mabilis na tumama sa celestial fox at naging dahilan para ang katawan nito ay mabutas habang sinasabi ni Jinbo na hindi ito dapat sumusugod ng mag-isa. Bigla namang unti-unti bumalik ang anyo ng celestial fox. Kaya nasabi ni Jinbo na mukhang tama ang impormasyon. At sa ngayon alam na nila kung ano ang kanilang kinakaharap. Kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na alertuhan ang kabilang tema. At ay terminate kaagad ang ibang target, na mabilis namang sinang-ayunan ng kanyang mga kasamahan. Bigla namang lumipat ang eksena sa lugar ng Pearl Academy habang pinakita ang impostor ni Luo Shio na nagre-relax lamang. Ngunit ito ay biglang may kakaibang naramdaman, at napatayo sa kanya kinahihigaan, at bigla na lamang lumipad habang sinasabi nito na si Yu Jiu ay napaslang at nasabi nito na may pumatay sa kanya sa labas ng lungsod, at ngayon ay may isa pa sa Leye Street. Naging seryoso naman ang impostor ni Luo Shio habang sinasabi nito na agad nilang pinatay at binura ang presensya ng mga ito para maiwasan ang kanyang pagsubaybay, kaya galit na galit siyang napatanong kung sino ba ang mga taong gumawa nun. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at kay Liu Sishan sa darkroom space, habang tinatanong ni Zhang Ping kung nasuri na ba ni Liu Sishan. Ipinaliwanag ni Liu Sishan na oo ngunit hindi nila natiyak. At ang kakaibang kakayahan ni Zhang Ping ay nakikita ang mga celestial fox illusion. Dagdag niya pa paano kung ito ay isang patibong lamang, paano kung gusto nilang makita ni Zhang Ping ang mga tunay na katawan ng mga ito, kaya naman napagdesisyonan nila na si ang magiging mata at tainga nila, at palihim niya siyang paprotektahan sa ngayon, at kung may makita si Zhang Ping, makipag-ugnayan lang siya sa kanya sa gabi, nang marinig ni Zhang Ping na paprotektahan siya at susubaybayan, ay hindi naman siya tumanggi dito, hanggat kaya nilang harapin ang mga celestial fox. May ibinigay naman si Liu Sishan kay Zhang Ping, at ipinaliwanag niya na ang binigay niya ay tinatawag na jade pendant na magkapares. At ang isa naman ay tinatawag na cold jade, at ang katapat nito ay mainit na jade. At kung may kaharipan siyang panganib, takpan niya lang ng apoy ang cold jade. At mag-iinit ang mainit na jade na pag-aari niya, at ito ay magpapa-alerto sa kanyang sitwasyon. At agad siyang pupunta ng mabilis hanggang sa makakaya niya. Ngunit sinabihan niya si Zhang Ping na mas irerekomende niya pa rin na palakasin niya ang kanyang sarili. Para sa kanyang kaligtasan at huwag umasa sa iba, sinabi naman ni Zhang Ping sa kanya na iniisip niyang mag-aral ng martial arts, at sumali sa isang paaralan, ngunit ang mga bayad sa pagtuturo ay hindi isang biro,
Nang marinig iyon ni Liu Sishan, sinabi niya kay Zhang Ping na hihiling siya ng stipend mula sa organisasyon at pansamantala ay sinabi niya kay Zhang Ping na maghanap ito ng angkop na paaralan ng martial arts. Nang marinig iyon ng ating bida ay nagpasalamat siya kay Liu Sishan. Makalipas ang ilang sandali siya ay nagtungo na sa lungsod at naglalakad para maghanap ng angkop na paaralan ng martial arts sa kanya. At iniisip niya na mas kaunti ang mga Celestial Fox sa mga araw na ito. At ang Purge Squad ay dapat na ginagawa ang kanilang trabaho. At hindi niya sinabi sa kanya ang pagkakakilanlan nito. At sa palagay niya ay hindi pa ito ganoon nagtitiwala sa kanya. At kung hindi dahil sa pagsusuri na ginawa niya, at biglaang pag-upgrade. At pagpapalam sa kanya ng paksayo ng isang tao, at hindi niya akalain na miyembro ito ng Purge Squad. Ngunit napapatanong siya kung paano nila nalaman na ang Pearl City ay napasok ng mga bagay na iyon noong una. Ngunit kahit anuman iyon, hanggang sa maaari siyang tumulong na alisin ang mga Celestial Fox. At walang mahalaga at bigyan siya kaagad ng 10,000 Pearl Coins mula sa paniki. At iyon ay medyo mapagbigay. Habang iniisip ang mga bagay na ito ay napansin niya ang isang babae na nagbibigay ng flyers habang sinasabi nito ang tungkol sa isang martial arts na tinawag na Beast King Feast at kung sino ang interesado. Lumapit naman si Zhang Ping sa babae para tignan ang flyers, na hindi naman tinaggihan nito. Nasabi naman ni Zhang Ping na ang bagay na ito ay hindi mura, ngunit alam niya ang angkop ito para sa kanya. Masaya naman ipinaliwanag ng babae na ito ay garantisadong sulit sa bawat sentimos. Dahil ang Beast King Feast techniques nila ay sikat sa buong Pearl City, at kung hindi naniniwala ang ating bida sa kanya, maari niya siyang bigyan ng isang demonstrasyon. Ipinaliwanag naman ng babae na ang unang 3 anyo ng Beast King Feast ay ang teknik na Ape King Style, Giant Crocodile Style at ang Phoenix Talon Style. Habang nasa gilid ang ating bida, inutusan niya ang kanyang sarili na pag-aralan ito. Hindi nagtagal nagsimula nang ipakita ng babae ang 3 anyo ng Beast King sa ating bida. Habang ginagawa iyon ng babae ay naisip ni Zhang Ping na ang Beast King Feast techniques man footwork o moves ay mas advanced kaysa sa Pearl Fists. At ito ay talagang magandang set-it martial arts. Sinabi naman ng babae na ang Ape King style ay may maraming variation na walang fixed style. Naisip din ng ating bida na kaya lang malinaw na hindi siya nagsanay ng sapat. At hindi man lang nakakamot sa kung ano talaga ang magagawa ng Beast King Fist. Habang tinutulungan ni Zhang Ping ang babae sa pagtayo, may mga lalaking lumapit sa kanila at tinanong sila ng mga ito kung sino sa kanila ang nagbigay ng awtoridad na magbigay ang mga Beast King Clown ng flyers dito. Humingi naman ng paumanhin ng babae sa mga lalaki. Dahil hindi niya alam na hindi pala siya maaring magbigay ng mga flyers dito. Bigla naman may isang nakisabat na isang lalaki din at ito ay walang iba kundi ang manlolokong si Liu Baoguo. Habang sinasabi nito na ang Beast King Feast technique ay isang basura. At iminungkahi nito na pumunta na lang sa kanilang Zinyi Martial School. Ang Zinyi Feast ay parte ng Kung Fu, nakilala naman ng ating bida ang nagsalita at tinawag ito sa pangalan ng atakeng ginamit sa kanya noon ni Liu Baoguo na Five-Fold Lightning Kneels. Nag-init naman si Liu Baoguo nang marinig niya ang sinabi ng ating bida kaya naman itinamon niya ito sa Five-Fold Lightning Assault. At sinabi nito na si Zhang Ping ang luluhod, at naalala niya ang ginawa sa kanya ng ating bida, kaya napagdesisyonan niya na kailangan pa rin ito na magbayad sa ginawa niya sa kanya noon sa blacksmith shop, at mukhang ngayon na ang tamang oras para gawin iyon, kaya naman inutusan niya na ang mga kasamahan niya na sila Xiongda at Xiong-er na bugbugin si Zhang Ping. Ngunit ang babae ay pinigilan sila at sinabi nito sa tatlo na hindi niya hahayaang bulihin nila ang ating bida. Bigla namang ipinalabas ng dalawa ang mga kakayahan nito. Habang sinasabi na umalis na ang babae, maliban na lang kung gusto niya na masaktan. Pinakita naman ang status window ng dalawa, at ang kakayahan nito na Flesh Fortification. Binabawasan ang katalinuhan ng mga ito ng 70% kapalit ng pinahusay na pisikal na lakas na may max enchantment 30%. Nabigla naman si Zhang Ping sa mga kakayahan ng mga ito na katalinuhan para sa lakas. At napatanong siya kung sigurado ba sila na tunay na kakayahan ng mga iyan. Bigla naman humanda ang babae para lumaban, habang si Zhang Ping ay sinuri ang status window ng babae na si Wang Jiamin at napag-alaman niya na ang potensyal na paglago nito ay nasa 7 star. At may lakas ng low-level awaken, at level 3, na may kakayahan na diligent will.
At ang kakayahan niya na ito ay binabawasan ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ng 70% ngunit anumang kasanayan ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pare-parehong pagsasanay. Bawat araw ng pagsasanay ay nagpapataas ng bilis ng paglago ng 10%. Hanggang sa maksimum na 1,000%, nang malaman iyon ng ating bida mamangha siya sa taas ng potensyal ni Wang Jiamin. At nasabi niyang ito ay late bloomer at powerhouse in the making. Ngunit sa ngayon, gusto nitong humanap ng gulo sa lakas lamang na ito. Matapos iyon inalis niya si Wang Jiamin sa kanyang harapan at sinabing problema niya ito kaya siya na mismo ang bahala dito. Ngunit si Wang Jiamin na hindi pa kilala ang ating bida ay sinabihan siya nito na tatlo ang mga ito kaya matatalo siya. Ngunit ang ating bida ay sinabihan lang siya na huwag na mag-alala. Dahil sa pinakita niya sa kanya kung paano gawin ang Ape King style. At ang pagdating ng mga taong ito ay tamang-tama lang para pagpraktisan niya. Nang marinig iyon ng dalawa ay naiabangan ito kay Zhang Ping kaya naman mabilis nila itong sinalakay. Ngunit ang ating bida ay mabilis din na ginamit ang unang anyo ng Beast King Fist. At pangalawang anyo, ngunit nang gagamitin niya ang ikatlong anyo ay binalak itong sabayan ni Liu Baoguo. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay mabilis na nabigo ng iPad ama ni Zhang Ping ang ikatlong anyo sa kanyang kinabukasan. Matapos iyon ay inasar ni Zhang Ping si Liu Baoguo habang sinasabi dito na sayang naman dahil sa parang kulang pa sila ng dalawang tao. Tinanong niya rin ito kung ano ang pakiramdam na ang kanyang five-fold lightning nails ay nabawasan ng 3 tuhod. Matapos iyon ay niyaya na ni Zhang Ping si Wang Jiamin na umalis at dalhin siya sa Beast King Martial School para mag-sign up. Naitanong naman ni Wang Jiamin kung seryoso ba ito, na mabilis namang kinumpirma ni Zhang Ping. Dagdag pa nito na hindi kapanipaniwala ang ginawa niya dahil natutunan agad ni Zhang Ping ang Ape King style sa panunood lamang niya sa kanya ng isang beses. Kaya sinabi niya kay Zhang Ping na kung may anumang mga galaw siyang hindi niya maintindihan sa hinaharap, maaari ba siyang turuan ng ating bida, na hindi naman tinanggihan ni Zhang Ping. Nang marinig iyon ni Wang Jiamin ay natuwa ito dahil sa tulong ni Zhang Ping maaari siyang lumakas sa lalong madaling panahon. Naisip naman ni Zhang Ping na si Wang Jiamin ay mayroong potensyal na 7-star, kaya kahit papaano ay magiging isa itong high-level awakened, o marahil kahit sa isang antas ng tuktok, at baka nga siya pa ang humingi ng tulong sa kanya sa hinaharap.